Isang gabing puno ng pagkakamali, apat na regalong hindi inaasahan, at isang mahabang daan patungo sa kapatawaran. Para kay Talia, ang gabi kung kailan niya ibinalita ang kanyang pagbubuntis kay Eros Alferos ang naging pinakamasakit na yugto ng kanyang buhay. Sa halip na yakap at pananagutan ang natanggap niya mula sa arogante at marangyang CEO, ay malamig na pagtataboy, pagdududa at marahas na paratang. Sugatan at bitbit ang pira-pirasong puso. Lumayo si Talia patungong Laguna upang magsimula muli mag-isa. Ngunit ang tadhana ay may mas malaking plano. Hindi lang isa, kundi apat na magkakakambal. Sina Liam, Ethan, Lucas at Talia ang kanyang isinilang. Isang gabi ng krisis ang muling magtatagpo sa kanilang mga landas. At sa pagkakataong ito, haharapin ni Eros ang katotohanan. Ang kanyang kahangalan ay muntik nang mag-alis sa kanya ng pinakamalaking biyaya sa kanyang buhay. Sa ilalim ng isang kasunduan ng co-parenting, susubukin ng panahon ng pagbabago ni Eros. Kakayanin ba ng isang makapangyarihang lalaki na ibaba ang kanyang sarili upang maging isang tunay na ama? At sa pagdating ng mga bagong bagyo mula sa kanyang marangyang pamilya, sapat ba ang kanyang paninindigan upang protektahan ang mga ito? Mula sa sugat ng nakaraan at pader ng galit, tunghayan kung paano ang apat na himala ay magiging tulay upang muling magsalubong ang dalawang magkahiwalay na mundo. Isang kwento ng pagtitiis, pagpapakumbaba at ng wagas na kapatawaran na nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa madali ang kasal, kundi sa pagbuo muli ng mga nadurog na puso. Ang kwentong babasahin ko ngayon ay hindi lamang isang tipikal na kwento ng pag-ibig. Ito ay kwento ng mga sugat na malalalim, ng mga pader na itinayo upang protektahan ang sarili at ng mahabang proseso ng paghilom. Sa totoong buhay, ang pagpapatawad ay hindi parang isang switch ng ilaw na kapag pinalit mo, ay okay na ang lahat. Ito ay isang mahabang lakbayin na puno ng pagdududa, takot at pagtitiis. Sa pagbuklat mo sa mga pahina ng buhay ni Talia at Eros, makikita mo na ang pag-ibig ay hindi laging nagsisimula sa tamis. Minsan, kailangan muna itong dumaan sa apoy ng pagsubok, basagin ang sariling kahangalan at dahan-daang buuin ng apat na munting himala. Maraming salamat sa pagtitiwala at sa pagsama sa akin sa kwentong ito. Sana ay mag-iwan ito ng inspirasyon sa iyong puso na walang basag na buhay ang hindi kayang buuin muli ng tunay na pagmamahal at pagpapakumbaba. Ang hangin sa loob ng penthouse ni Eros ay tila naging yelo sa sobrang lamig. Subalit ang bawat hiningang lumalabas sa dibdib ni Talia ay nag-aalab sa kaba. Hawak niya sa kanyang kamay ang isang maliit na puting stick, isang simpleng bagay na may dalawang pulang guhit. Ngunit sapat na upang baguhin ang takbo ng kanyang buong buhay. Inangat niya ang kanyang paningin upang salubungin ang mga mata ng lalaking kanyang minahal ng patago sa loob ng mahabang panahon. I am pregnant. Bigkas ni Talia. Pinipilit na huwag manginig ang kanyang boses. Inilapag niya ang pregnancy test kit sa ibabaw ng glass table na pamagitan sa kanila. And you are the father, Eros. Congrats! We're going to have a baby. Kasabay ng pagbitiw niya sa mga salitang iyon ay ang marahas na pagbabago sa anyo ng binata. His jaw tightened, his expression tense. Ang kanyang mga mata na dati ay may mapaglarong kislap ay biglang nagdilim na tila ba isang malaking insulto ang kanyang narinig. Ayaw nitong tanggaping buntis siya. Ang katahimikang namayani sa silid ay sapat na upang laslasin ang natitirang pag-asa sa puso ni Talia. Pakasalan mo ko, Eros, aniya, bago pa man ito makapagsalita. Lakas loob niyang hiningi ang isang bagay na alam niyang karapatan ng kanyang dinadala. Subalit base sa reaksyon ng binata, sa bawat linyang gumuhit sa mukha nito, alam na niyang wala siyang maaasahan dito. Ang katotohanan iyon ay parang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang pagkatao. Pero gusto niya pa rin marinig ang isasagot nito sa kanya. Gusto niyang saksakin ng sarili nitong mga salita ang kanyang puso para magising siya sa kahangalan ng pag-ibig niya rito. No,
Maigting nitong pagkontra. Ang boses ni Eros ay mariin, malalim at walang bahid ng pag-aalinlangan. No? Ayaw mo akong pakasalan? Hamon niya. Pagkamat ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal na sa nagbabadyang pag-iyak. Imbes na sumagot, ay gumalaw lang ang linya ng panga ng binata. Palatandaan na nagpupumiglas na itong galit. Sa isang mabilis at marahas na pagkilos, hinaklit siya nito sa siko. Hindi iyon sapat para sugatan siya, ngunit sapat ang diin iyon para iparamdam sa kanya ang puot nito. Itinulak siya nito paupo sa naroong sofa. Bago pa man siya makabawi sa gulat, mabilis na lumapit si Eros at kinulong siya. Ang isang kamay nito ay dumiin sa sandalan ng upuan, malapit sa kanyang ulo, habang ang kabilang kamay naman nito ay sumapo sa kanyang tiyan. Nagniningas ang galit sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya ng malapitan. Ramdam ni Talia ang init ng hininga nito, ngunit ang lamig ng kanyang presensya ang mas nangingibabaw. Bumaba ang tingin nito sa tiyan niya kung saan nakasapo ang kamay nito. "There is no baby here, right?" Bulong nito. Isang tanong na punong-puno ng pagdududa at panghahamak. "Naniniwala ka ba talagang wala?" Tanong ang isinagot niya sa tanong nito. Sinalubog niya nag-aapoy nitong tingin. Tumatangging magpatalo kahit na ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig na sa takot at sakit. "Talia!" Sumiklab ang emosyon ni Eros. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa malawak na penthouse. "How come I never noticed before that you were setting a trap for me?" Isang bitag. Iyon ang tingin nito sa buhay na nagsisimula na mabuo sa kanyang sinapupunan. Isang maraming patibong para makuha ang kanyang yaman at kapangyarihan. Sumungaw ang mapaklang ngiti sa mga labi niya. Ito na ang huling pagkakataon na aasa siya. "Ang dami mong sinasabi, Eros. Isa lang ang gusto kong malaman. Pakakasalan mo ba ako ngayong buntis na ako o hindi? You don't have to pretend you're pregnant. Huwag mo akong pikutin." Ang bawat salitang binibigkas nito ay marahas na umaalpas sa pagitan ng halos mabasag sa paglalapat nitong mga ngipin. Umayos ito ng tayo. Lumayo sa kanya ng bahagya na tila ba diring-diri sa kanyang lapit. "Akala ko, hindi ka katulad ng ibang babae na desperadang gumawa ng paraan para lang makuha ang apelido ko. I had no idea you were just like them. Iisang tabas lang kayo ng tela. You are all desperate." Gumuhit ang sakit sa dibdib ni Talia. Ang mga salita ni Eros ay parang mga pako na isa-isang itinatanim sa kanyang puso. Ang lalaking binigyan niya ng lahat, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang katawan at kaluluwa, ay ganito kadali siyang hinatulan. "What you're doing right now is disgusting, Talia." Patuloy ni Eros. Ang boses ay wala ng emosyon. Purong lamig na lamang na tila nagmula sa kalaliman ng lupa. "Umalis ka sa harap ko. Bago ko pa makalimutang babae ka. Wag mo nang babanggitin ang tungkol sa pagbubuntis mo dahil hindi ko yan paniniwalaan." Tumayo si Talia. Sa pagkakataong ito, hindi na luha ang lumabas sa kanyang mga mata, kundi ang nag-aalab na determinasyon. Tinignan niya si Eros sa huling pagkakataon. Ang lalaking binuhatan niya ng labis na pag-ibig ay siya ring bumuhat sa kanya ng pinakamalaking sugat. "Huwag kang mag-alala, Eros." Mahina ngunit matatag niyang sabi habang dahan-dahang hinahawakan ng sariling tiyan. "Hindi ko kailangan ng apelyido mo at hindi mo na muli maririnig ang pangalan ko." Tumalikod siya at naglakad palabas ng penthouse. Iniwan ng lalaking naging mundo niya. Baon ng isang lihim na hindi pa nito alam na ang kanyang sinapupunan ay hindi naglalaman ng isang bitag, kundi ng 4 na magkakapatid na buhay na handa niyang ipaglaban hanggang sa kanyang huling hininga. Ang bawat hakbang palayo sa penthouse ni Eros ay tila may kasamang pira-pirasong basag ng puso ni Talia. Ngunit nang sumara ang pinto ng elevator, pinahid niya ang huling luhang pumatak sa kanyang pisngi. Hawak ang kanyang tiyan, huminga siya ng malalim. Tapos na ang panahon ng pag-iyak. Ngayon, kailangan niya maging matatag. Isang linggo ang mabilis na lumipas. Isang linggong walang tulog, walang ganang kumain. Ngunit pinilit ni Talia ang kanyang sarili na bumangon. Nagtungo siya sa isang maliit at pribadong klinika sa labas ng Maynila. Ayaw niyang sa mga kilalang ospital magpunta dahil baka doon pa siya makita ng mga kakilala ni Eros. Ang amoy ng antiseptic
at ang mahinang tunog ng aircon sa loob ng examination room ay lalong nagpakaba sa kanya. Miss Talia, higa ka na dito. Itaas mo lang ng bahagya ang damit mo. Malambing na sa ni Dr. Alcantara, isang may edad ngunit napakabait na OB-GYN. Sumunod si Talia. Habang nakahiga sa examination bed, naramdaman niya ang paglalapat ng malamig na gel sa kanyang tiyan. Napapikit siya habang mariing nakahawak sa gilid ng kanyang palda. Sa kanyang isip, umaalingaw-ngaw muli ang boses ni Eros. There is no baby here, right? Okay, tingnan natin ang baby mo. Nakangiting sabi ng doktor habang iginagalaw ang transducer sa ibabaw ng kanyang tiyan. Nakatitig si Talia sa monitor, ngunit wala siyang maintindihan sa mga itim at puting hugis na naroon. Biglang natigilan si Dr. Alcantara. Nawala ang ngiti sa mga labi nito at napalitan ng patinding konsentrasyon. Inilapit ng doktora mukha sa screen at paulit-ulit na iginalaw ang hawak na instrumento. Sinalo ng kaba ang dibdib ni Talia. May problema po ba, Dok? Wala po bang tibok ng puso? Patay po ba ang baby? Sunod-sunod niyang tanong. Tuluyan ng nanginig ang boses. Nilingon siya ni Dr. Alcantara. Ang mukha nito ay hindi kakikitaan ng lungkot, kundi ng labis na gulat at pagkamangha. Oh, may tibok ng puso, Talia. Napakalalakas sa mga tibok ng puso nila. Hindi lang isa. Tingnan mo ito. Inikot ng doktor ang monitor para mas makita ni Talia na malinaw. Itinuro nito ang screen gamit ang isang panulat. Ito ang unang gestational sac. May maliit na embryo sa loob. At tingnan mo, sa tabi nito, may isa pa. Pangalawa. At dito sa itaas may pangatlo. Teka, mas lalong idiniin ng doktora transducer sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Diyos ko, may pang-apat pa rito sa ilalim. Nalaglagan pa nga ni Talia. Tila nawala ng hangin sa kanyang lungs. 4? Dok? Anong ibig ninyong sabihin? You are carrying quadruplets, Talia. 4 na sanggol. Malawak ang ngiti ng doktor, ngunit bakas ang seryosong tono. Napakabihirang pagkakataon nito sa isang natural na pagbubuntis. Nang walang tulong na fertility treatments, 4 na maliliit na buhay ang sabay-sabay na tumitibok sa loob mo. Hindi nakapagsalita si Talia. Dahan-dahang umangat ang kanyang nanginginig na kamay at dumiin sa kanyang patag pa ring tiyan. 4 na sanggol. Kasabay na matinding gulat ay ang pag-agos ng isang kakaibang emosyon, isang halo ng labis na takot at nag-uumapaw na pagmamahal. Naalala niya ang mukha ni Eros nang tawagin siyang desperada at sinungaling. Isang mapait na tawa ang muntik nang kumawala sa kanyang mga labi. 4 sila, Eros. 4 na buhay ang tinawag mong bitag. Bulong niya sa kanyang sarili. Talia, hindi magiging madali ang pagbubuntis na ito. Untag ni Dr. Alcantara na nagpabalik sa kanya sa realidad. High risk ito. Mas mabilis na lalaki ang tiyan mo. Mas maaga kang makakaramdam ng pagod at kailangan mo ng dobleng pag-iingat, nutrisyon at pahinga. May kasama ka ba sa bahay? Nasaan ang tatay ng mga bata? Natahimik si Talia. Tumingin siya sa doktor na may pilit ng ngiti. Ako lang po, Dok. Pero huwag kayong mag-alala. Kakayanin ko po. Kakayanin namin ng mga anak ko. Nang hawakan niya ang opisyal na printout ng kanyang ultrasound kung saan malinaw na makikita ang 4 na maliliit na tuldok ng buhay, doon tuluyan nagbago si Talia. Ang pag-ibig niya kay Eros na nagdala sa kanya ng labis na sakit ay tuluyan na niyang ibinaon. Mula sa araw na iyon, ang kanyang buong lakas, dugo at buhay ay para na lamang sa 4 na himalang nasa loob ng kanyang sinapupunan. Hindi madali para kay Talia ang mga sumunod na linggo. Ang unang 3 buwan ng kanyang pagbubuntis ay nagdala ng matinding morning sickness. Halos hindi niya maikilos ang kanyang katawan sa sobrang hilo at walang katapusang pagsusuka. Subalit sa bawat sandali ng panghihina, ang 4 na tuldok sa kanyang ultrasound ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Alam niyang hindi siya pwedeng manatili sa Maynila. Masyadong maliit ang mundo ng negosyo at sa maaga o sa huli, malalaman ng mga tao ang kanyang kalagayan. Higit sa lahat, ayaw niyang makasalubong si Eros na may bitbit na bago at masayang buhay habang siya ay nagdarahop. Nagpasya siyang iwan ng kanyang trabaho bilang isang junior designer sa isang sikat na kumpanya. Hindi na siya kumuha ng back pay o anumang benepisyo na maaaring mag-iwan ng bakas kung nasaan siya.
Inimpake niya ang kanyang mga natitirang gamit at lumipat sa isang tahimik at liblib na barangay sa bayan ng Pila, Laguna. Doon ay may mas isang maliliit, lumang bahay bato na ipinamana sa kanya ng kanyang yumaong lola. Diyos ko, Talia, ano nangyari sa iyo? Iyo na naging bungad ng kanyang tiya Elena, ang nakababatang kapatid ng kanyang ina na siyang nagpapanatili ng kalinisan sa lumang bahay. Agad nitong napansin ang pamumutla ni Talia at ang bahagyang pagbabago sa hubog ng kanyang katawan. Hindi na naglihim si Talia. Ipinakita niya ang ultrasound results sa kanyang tiya. Napasapo sa kanyang bibig si tiya Elena. Hindi malaman kung maiiyak o magagalit. Apat, Talia? Apat na bata ang nasa tiyan mo? Sino? Sino ang walang hiyang ama nito na nagpabaya sa iyo? Huminga ng malalim si Talia habang nakaupo sa lumang sahig na gawa sa Nara. Wag na po natin siyang pag-usapan, tiya. Para sa kanya, nagpapanggap lang ako. Tinawag niya akong desperada. Kaya pinangako ko sa sarili ko. Hindi ko ipapaalam sa kanya na totoo ang sinabi ko. Sila lang ang kailangan ko. Naiyak si tiya Elena at niyakap ng mahigpit ang kanyang pamangkin. Napakalaking hamon nito, anak. Paano mo sila bubuhayin? Paano ang mga gastusin? May kaunti po akong ipon. Sagot ni Talia, pinipilit na maging matatag ang boses. At marunong naman po ako mag-layout at gumawa ng mga hand-woven craft designs. Magtatayo ako ng maliit na online business dito sa bahay. Hindi man kami maging kasing yaman ng ama nila. Titiyakin kong hindi sila magugutom. Mabilis na lumipas ang 4 na buwan. Pumasok na si Talia sa kanyang ika-5 buwan ng pagbubuntis. Dahil 4 ang kanyang dinadala, ang kanyang tiyan ay hindi na tulad ng isang karaniwang buntis. Mas malaki na ito. Kasing laki na ng isang manganganak na normal na single pregnancy. Hirap na siyang kumilos. Mabilis singalin at madalas na sumasakit ang kanyang balakang. Sa tuwing gabi, habang nakaupo sa tapat ng bintana at nakatanaw sa malawak na bukirin ng Laguna, hinahaplos ni Talia ang kanyang malaking tiyan. Nararamdaman niya ang maliliit ngunit sabay-sabay na sipa sa loob ng kanyang sinapupunan. Liam, Ethan, Lucas, at ang maliit kong Talia. Pulong niya sa mga pangalang unti-unti nang nabubuo sa kanyang isip para sa kanyang mga anak. Huwag kayong mag-alala ha. Hindi man kompleto ang pamilya natin, ibibigay ni Mama ang lahat ng pagmamahal na meron ako. Hindi natin kailangan ng lalaki nagtaboy sa atin. Habang namumuhay si Talia sa payapang mundo ng probinsya, wala siyang kamalay-malay na sa bawat sandali ng kanyang pagtalikod sa nakaraan, may isang bagyo ring nagsisimulang mabuo sa lungsod ng Maynila. Isang bagyong dala ng pagsisisi at pagdududa ng lalaking kanyang iniwan. Habang unti-unting nakatatagpo ng kapayapaan si Talia sa Laguna, kabaligtaran naman ang nangyayari kay Eros sa Maynila. 6 na buwan na ang lumipas mula ng gabing tabuyin niya si Talia. Subalit tila iniwan ng babae ang isang multo na patuloy na gumagambala sa kanyang isipan. Sa tuwing papasok si Eros sa kanyang opisina, sa pinakatuktok ng kanilang family-owned tower sa Bonifacio Global City, ang bakanteng cubicle sa labas ng kanyang silidang una niyang nakikita. Doon dating nakaupo si Talia bilang junior designer na madalas niya mautusan at mapagmasdan. Eros, tapos mo na bang pirmahan yung sa quarter 3 financial reports? Natauhan si Eros nang pumasok ang kanyang matalik na kaibigan at chief operating officer na si Mark. Agad niyang binitawan ang kanyang ballpen at sumandal sa swivel chair. Hinilot ang kanyang kumikirot na sentido. Hindi ako makapag-focus, Mark. Pag-amin niya. Ang kanyang boses ay paos at halatang pagod. Tiningnan siya ni Mark na may masusing mata. 6 na buwan mo ng bit-bit yung mukhang yan, bro. Parang noong umalis si Talia, dinala niya rin pati ang wisyo mo. Ano ba talagang nangyari sa inyo? Bakit siya biglang nag-resign? Huminga na malalim si Eros. Sa unang pagkakataon, nagpasya siyang ilabas ang bigat na kanyang dinadala. Sinabi niya sa akin na buntis siya, Mark. Sinabi niyang ako ang ama at hiningi niyang pakasalan ko siya. Nalaglagan pa nga ni Mark, ngunit agad ding kumunot ang noo nito. At anong isinagot mo? Pinagtabuyan ko siya. Mahinang sabi ni Eros, habang nakatitig sa glass table kung saan huling inalapag ni Talia ang pregnancy test kit. Inisip ko na pinipikot niya lang ako. Alam mo naman ang background ng pamilya niya, di ba? Tsaka pamilya natin. Sanay ako sa mga babaeng gumagawa ng kwento para lang makapasok sa pamilya ko at makuha ang apelyido ko. Akala ko,
Isa lang din siya sa kanila. Sinabihan ko siya ng mga masasakit na salita. Isang mabigat at sarkastikong tawa ang kumawala sa mga labi ni Mark. Gago ka ba, Eros? Napatikin si Eros sa kanyang kaibigan. Nagulat sa naging reaksyon nito. Kilala mo si Talia. Halos 2 taon siya nagtrabaho rito sa ilalim mo. Galit na patuloy ni Mark. Nakita mo ba siyang humingi ng mamahaling regalo? Nakita mo ba siyang magmalaki? Noong umalis siya rito, hindi man lang niya kinuha ang kanyang separation pay at natitirang sahod. Kung pera at apelyido ang habol niya, bakit siya aalis nang walang hiningin kahit isang 5? Bakit niya tatalikuran ang lahat? Tila sinampal si Eros ng mga salita ni Mark. Ang kanyang pangain nanginig habang ang katotohanan ay unti-unting lumulubog sa kanyang sistema. Noong gabing iyon, galit at takot ang nangingibabaw sa kanya, kaya hindi niya nakita ang lohika. Ang mukha ni Talia ang mapaklang ngiti at ang labis na sakit sa mga mata nito habang hinahawakan ang kanyang siko ay hindi akto ng isang sinungaling. Puntis nga ba talaga siya? Ang tanong na iyon ay parang laso na gumarantiya sa kanyang kawalan ng tulog. Nasaan siya, Mark? Tanong ni Eros. Ang kanyang boses ay puno na ngayon ng takot. Sinubukan kong tawagan ang numero niya pero patay na ito. Pinuntahan ko ang inuupahan niyang apartment sa Makati. Pero lumipat na raw siya 6 na buwan na ang nakalipas at walang iniwang forwarding address. Hindi ko alam, Eros. At kung alam ko man, baka hindi ko rin sabihin sa iyo matapos ang ginawa mo. Seryosong sagot ni Mark bago tumalikod at lumabas ng silid. Naiwang mag-isa si Eros sa gitna ng katahimikan. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at pinindot ang isang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan. Santiago, bungad ni Eros nang sumagot ang kabilang linya. I need you to find someone. Alamin mo ang lahat ng records, lahat ng posibleng galaw, at kung nasaan siya ngayon. Galingan mo ang paghahanap. I need to know where Talia is. Nang maibaba niya ang telepono, tumingin si Eros sa malawak na lungsod ng Maynila mula sa kanyang bintana. Ang kanyang puso ay pinupukpok ng matinding pagsisisi. Kung totoo ang sinabi ni Talia, ibig sabihin ay may isang bata na nagtataglay ng kanyang dugo ang kasalukuyang lumalaki sa mundong ito. At ang batang iyon ay kanyang itinaboy ng dahil sa kanyang sariling kahangalan. 7 buwan ng pagbubuntis ni Talia nang sa wakas ay makatanggap si Eros ng isang email mula sa kanyang private investigator. Naglalaman ito ng isang address sa Pila, Laguna, kasama ang ilang detalye ng mga transaksyon sa isang lokal na klinika roon. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Eros. Kinansela niya ang lahat ng kanyang mga pulong para sa araw na iyon. Kinuha ang susi ng kanyang sasakyan at mabilis na pinaharurot ang kotse palabas ng Maynila. Ang kanyang mahabang biyahe patungong timog ay napuno ng nag-uumpugang kaba, takot at pananabik. Nang marating niya ang maliit at payapang bayan, tinunton niya ang kahabaan ng isang makipot na kalsadang napapaligiran ng mga puno at bukirin. Sa dulo niyon, natagpuan niya ang isang simpleng bahay bato na may malawak at lunti ang bakuran. Ipinarke niya ang kanyang sasakyan sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng mangga. Ilang metro ang layo mula sa tarangkahan. Patay sindi ang kanyang hininga. Hawak ang manibela. Tinitigan niya ang harapan ng bahay. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto sa beranda. Isang pamilyar na bultong lumabas. Napasandal si Eros sa kanyang upuan at tila huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Si Talia. Ngunit hindi na ito ang Talia na huli niyang nakita sa kanyang penthouse 6 na buwan na ang nakalipas. Ang kanyang dating balingkinitan at formal na junior designer ay suot ngayon ang isang napakaluwang na duster dress at ang pinakamahalaga sa lahat, ang kanyang tiyan. Nalaglag ang puso ni Eros. Ang tiyan ni Talia ay napakalaki. Sa tansya ni Eros, dahil 7 buwan pa lang ang nakalilipas, hindi dapat ganoon kalaki ang kanyang dinadala. Mukha na ito manganganak anumang oras sa sobrang umbok niyon. Baka sa bawat galaw ni Talia ang hirap. Nakahawak ang kanyang kanang kamay sa kanyang balakang habang ang kaliwa naman ay nakasuporta sa ilalim ng kanyang tiyan. Inaalalayan siya ng isang matandang babae pababa sa iilang hagdang semento ng beranda. Diyos ko, bulong ni Eros sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nangilid ang luha habang ang matinding pagsisisi ay sumasakal sa kanyang lalamunan. Buntis nga ito. Totoo ang bawat salita nito. Walang bitag, walang kasinungalingan. May buhay o mga buhay na kasalukuyang dinadala ang babaeng pinakamalupit niyang hinatulan. Nanginig ang kamay ni Eros habang hinahawakan ang hawakan ng pinto ng sasakyan.
Gusto niyang pumaba. Gusto niyang tumakbo patungo kay Talia. Lumuhod sa harap nito sa gitna ng damuhan at hilingin ang lahat ng kapatawaran sa mundo. Gusto niyang hawakan ng napakalaking tiyan na iyon na siya mismo ang may gawa. Ngunit bago pa man siya maitulak ang pento, nakita niya ang mukha ni Talia mula sa malayo. Lumingon ito sa kasamang matandang babae at ngumiti. Isang napakatamis, napakapayapa at napakatatag ng ngiti. Walang bakas ng luhang iniwan niya rito noon. Ang kapayapaang nakaguhit sa mukha ni Talia ay isang bagay na alam ni Eros na mawawasak kapag bigla siyang nagpakita. Naalala niya ang kanyang sariling mga mararahas sa salita. What you're doing right now is disgusting. Iisang tabas lang kayo ng tela. You are all desperate. Nahiya si Eros sa kanyang sarili. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang bumitaw sa pinto ng kotse. Napayuko siya sa ibabaw ng manibela habang ang mga luha ng pagsisisi na matagal niyang pinigilan sa Maynila ay tuluyan ng umagos sa kanyang mga pisngi. Natakot siya. Natakot siyang baka ang stress at galit na maidudulot ng kanyang biglaang pagpapakita ay makasama sa kalusugan ni Talia at ng kanilang dinadala. Sa laki ng tiyan nito, kitang-kita na delikado ang kanyang kalagayan. Pinanood na lamang siya ni Eros mula sa malayo hanggang sa muling pumasok sa Talia sa loob ng bahay. Binuhay niya ang makina ng kanyang kotse at dahan-dahang umalis. Ngunit may baon na siyang panata. Hindi niya pababayaan si Talia at gagawin niya ang lahat upang maituwid ang kanyang pagkakamali sa tamang panahon at sa tamang paraan. Dahil sa bigat at grabidad ng 4 na sanggol na sabay-sabay na lumalaki sa kanyang sinapupunan, hindi na umabot sa karaniwang 9 na buwan ng pagbubuntis ni Talia. Sa pagpasok ng kanyang ika-34 na linggo, ang kanyang katawan ay sagad na sa pagod. Madaling araw ng isang Biyernes, nagising si Talia sa isang kakaibang pakiramdam. Isang mainit na likido ang biglang umagos sa kanyang mga hita, kasunod ng isang matalim at tila pumipintig ni sakit mula sa kanyang balakang patungo sa puson. Napasapo si Talia sa kanyang tiyan. Napasinghap siya ng mapagtantong. Nabasag na ang kanyang panubigan. Tia Elena! Sigaw niya. Pilit na iniaangat ang kanyang mabigat na katawan mula sa kama. Tia Elena, tulong! Agad na pumasok sa silid si Tia Elena na natataranta na makita ang basang kama at ang namimilipit na sa Talia. Mabilis na itong tinawagan ng lokal na ambulansya ng barangay dahil alam ng lokal na health center na quadruplets ang dinadala ni Talia at itinuturing itong isang extreme high-risk case. Agad siyang dinala patungo sa Laguna Medical Center, ang pinakamalaking ospital sa lungsod na may kompletong kagamitan para sa mga kulang sa buwan na sanggol. Habang nasa loob ng ambulansya, hawak ni Talia ang kamay ng kanyang tiya. Ang bawat konstruksyon ay mas masakit at mas mabilis kumpara sa huli. Tiya, mga anak ko, natatakot ako. Naiiyak niyang bulong, habang ang pawis ay nagpapadikit ng kanyang buhok sa kanyang noo. Nang makarating sa emergency room, agad na pinalibutan si Talia ng mga doktor at nurse. Prepare the operating room for an emergency C-section. The patient is carrying quadruplets, 34 weeks gestation, ruptured membrane. Sigaw ng attending physician, habang gulo-gulo ang lahat sa pagpapasok kay Talia sa operating room. Naiwang mag-isa si Tia Elena sa malawak at malamig na hallway ng ospital. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa takot para sa kanyang pamangkin. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, bigla niya naalala ang isang calling card na nakita niya sa lumang wallet ni Talia noong nag-iimpake sila sa Maynila. Ang card ni Eros. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono at pikit matang denial ang numero ng binata. Sa Maynila, kagigising lang ni Eros at kasalukuyang naghahanda para sa isang board meeting nang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Hello? Sino ito? Sagot niya gamit ang kanyang baritonong boses. Medyo nagmamadali. Eros, si Tia Elena ito, ang tita ni Talia. Bungad ng umiiyak na boses sa kabilang linya. Tila nabuhusan ng malamig na tubig si Eros. Nabitawan niya ang kanyang suot na korbata. Tia Elena, bakit po? May nangyari ba kay Talia? Kung may natitira ka pang kaunting malasakit sa kanya, pumunta ka dito sa Laguna Medical Center ngayon din. Humihikbing sabi ng matanda. Nanganganak na si Talia, Eros, emergency. Kulang sa buwan ng mga bata. Nanganganib ang buhay niya at ng mga anak mo. I'm on my way. Maikling ngunit mariing sagot ni Eros. Hindi na niya inisip ang kanyang kumpanya.
ang board meeting, o kung ano pa mang mahalagang dokumento na dapat niyang pirmahan sa araw na iyon. Tumakbo siya pababa ng kanyang penthouse, patungo sa parking lot. Pinaharurot niya ang kanyang kotse sa South Luzon Expressway ng higit sa normal na bilis, habang kanyang puso ay pinupukpok ng matinding takot at panalangin. Diyos ko, wag mo silang kukunin sa akin. Wag si Talia, patawarin mo ako. Wag mo silang parurusahan dahil sa kasalanan ko. Paulit-ulit na pagsusumamo ni Eros sa hangin habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Nang mabilis na pumasok si Eros sa emergency lobby ng Laguna Medical Center, halos hindi na siya makahinga sa tindi ng kaba at pagmamadali. Basang-basa ng pawis ang kanyang mamahaling polo at ang kanyang mga mata ay lumingap sa paligid hanggang sa matagpuan niya si Tia Elena na nakaupo sa isang sulok ng hallway. Hawak ang isang panyo habang tahimik na umiiyak. Tia Elena, hingal na tawag ni Eros habang patakbong lumapit sa matanda. Nasaan si Talia? Kumusta siya? Tapos na ba ang operasyon? Dahan-dahang nag-angat na tingin si Tia Elena. Baka sa mukha nito ang matinding pagod at puyat. Ngunit sa lalim ng kanyang mga mata ay may bakas ng kaluwagan. Tapos na, Eros. Ligtas si Talia. Kasalukuyan siyang nasa recovery room at pinatutulog pa ng mga gamot matapos ang operasyon. Napasandal si Eros sa pader ng ospital. Dahan-dahang napaupo. Pababa. Hanggang mapaupo siya sa sahig. Nagpakawala siya ng isang napakahabang hininga. At sa unang pagkakataon, matapos ang ilang oras ng pagmamaneho, pumatak ang luha ng pasasalamat mula sa kanyang mga mata. Salamat sa Diyos. Salamat. Huwag ka muna magpasalamat sa akin, Eros. Malamig na untag ni Tia Elena na nagpabalik sa kanya sa realidad. Tumayo ang matanda at tinignan siya ng seryoso. Ligtas ang pamangkin ko, oo. Pero tungkol sa anak mo, hindi lang isa ang kailangan mong panagutan. 4 sila. Tila nabingi si Eros sa kanyang narinig. Unti-unti siyang tumayo. Nanlalaki ang mga mata habang nakatitig sa matanda. Ano po? 4? Anong ibig ninyong sabihin? Quadruplets ang ipinanganak ni Talia, Eros. 3 lalaki at 1 babae. Pahayag ni Tia Elena na bumasag sa lahat ng inaasahan ng binata. Dahil 34 na linggo pa lang at kulang sa buwan. Maliliit sila at mahihina ang mga baga. Kasalukuyan silang nasa Neonatal Intensive Care Unit o NICU. Ngayon, upang masubaybayan ng mga doktor, kung gusto mo silang makita, doon mo sila matatagpuan. Parang lumulutang sa ulap ang mga hakbang ni Eros habang tinutunton ng daan patungo sa NICU. Ang kanyang isip ay paulit-ulit na sumasabog sa salitang quadruplets. 4 na sanggol, 4 na buhay. Nang marating niya ang 4 at tapat ng malalaking salamin ng NICU, huminto siya. Sa loob ng silid, nakita niya ang 4 na maliliit na incubator na magkakatabi. Lumapit pa si Eros at idiniin ang kanyang 2 kamay sa salamin. Sa loob ng mga makinang iyon, nakahiga ang 4 na napakaliliit na sanggol. May mga manipis na tubo sa kanilang mga ilong upang tulungan silang huminga at may mga sensor sa kanilang maliliit na dibdib na nakakonekta sa mga nagbibip na monitor. Ang kanilang mga balat at mapupula pa at ang kanilang mga kamao ay kasing laki lamang ng mga barya. Naiyak si Eros ng tuluyan. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa matinding emosyon. Ang 4 na batang ito na dati ay tinawag niyang gawa-gawang bitag at kasinungalingan ay narito ngayon sa kanyang harap. Buhay na buhay, lumalaban sa bawat segundo para sa kanilang hininga. At kahit napakaliit nila, kitang-kita niya sa hugis ng kanilang mga panga at noo ang kanyang sariling mga tampok. Diyos ko, patawarin mo ako. Hitbi ni Eros habang nakasandal ang kanyang noo sa malamig na salamin ng silid. Tiningnan niya ang 4 na incubator na may nag-uumapaw na pagmamahal at patinding pangako. Patawarin ninyo si Daddy, mga anak. Hindi ko na kayo iiwan. Ipaglalaban ko kayo. Ipaglalaban ko ang mama ninyo. Kinabukasan, dahan-dahang iminulat ni Talia ang kanyang mga mata. Sinalubong siya ng puting kisame at ng pamilyar na amoy ng gamot. Mabigat ang kanyang pakiramdam at may matalim na dumiin sa sakit sa kanyang puson sa tuwing susubukan niyang huminga na malalim ang sariwang tahi mula sa kanyang operasyon. Mga anak ko, ang unang mahinang salitang lumabas sa kanyang tuyong mga labi. Subalit bago pa man niya maikilos ang kanyang ulo, naramdaman niya ang isang mainit at bahagyang nanginginig na kamay na mahigpit na nakahawak sa kanyang kanang palad. Nilingon niya ito at doon,
ay tila huminto muli ang tibok ng kanyang puso. Si Eros. Nakahalokip-kip ito sa tabi ng kanyang kama. Ang marangyang polo nito ay gusot-gusot na at ang kanyang mukha ay balot ng matinding pagod. Mapula ang mga mata nito at talatang walang tulog. May ilang piraso ng balbas na nagsisimula ng tumubo sa kanyang panga. Sa sandaling maglapat ang kanilang mga tingin. Pabilis na binawi ni Talia ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak nito. Pinaliwala ang sakit na gumuhit sa kanyang tahi dahil sa bigla ang pagkilos. Anong ginagawa mo rito? Malamig at matigas niyang tanong. Walang bakas ng emosyon sa kanyang mukha. Tanging blankong pader na itinayo ng buwan ng pangungulila at sasakit. Paano mo nalaman ang lugar na ito? Talia, ang boses ni Eros ay paos. Halos basag. Imbes na sumagot, ay dahan-dahan itong lumuhod sa sementong sahig. Sa mismong gilid ng kanyang kama ng ospital, ang isang CEO na dating tinitingala at kilala sa pagiging arogante ay nakaluhod ngayon sa harap ng isang babaeng itinaboy niya. Please, patawarin mo ako. Isang mapaklang tawa ang bahagyang kumawala sa ilong ni Talia, ngunit agad ding napawi dahil sa kirot sa kanyang tiyan. Patawarin? Para saan, Eros? Para sa pagpunta mo rito? Para sa lahat. Pagsusumamo ng binata, hinawakan muli ng gilid ng kama dahil hindi niya na magawang hawakan ang kamay ng babae. Nalaman ko ang lahat. Nakita ko sila, Talia. Nakita ko ang 4 nating anak sa NICU. Ang liliit nila, pero napakatapang nila. Doon ko na-realize kung gaano ako kawalang hiya. Patawarin mo ako sa mga masasakit na salitang ibinato ko sa iyo noon sa penthouse. Handa akong magbago, Talia. Handa akong pakasalan ka ngayon din, kahit dito sa loob ng ospital. Tinitigan siya ni Talia. Walang duha sa mga mata ng dalaga. Tanging isang malalim at nakatutunaw na titig na tila ba binabasa ang kailaliman ng kaluluwa ni Eros. Pakasalan? Bakit, Eros? Dahil napatunayan mong totoo ang sinabi ko? Ang bawat salita ni Talia ay tila kutsilyong unti-unting sumasaksak sa dibdib ng lalaki. Dahil nakita mong 4 sila at na-realize mong hindi ka na makakatakas sa obligasyon at sa sasabihin ng ibang tao kapag nalaman nilang pinabayaan mo mga anak mo? Noong una kitang pakiusapan, dahil natatakot ako at nagmamahal sa'yo, ano ang sinabi mo? Bitag? Tinawag mo silang bitag. Hindi sa ganyan, Talia. Makinig ka sa akin, Eros. Putol ni Talia sa kanya. Pinipilit na manatiling matatag ang boses sa kabila ng panghihina ng katawan. Noong araw na pinagtabuyan mo ko, doon namatay ang Talia na nagmamakaawa para sa pagmamahal mo at para sa apelido mo. Hindi kita kailangan para maging asawa ko. Kaya akong buhay ng mga anak ko, kahit itaguyod ko sila mag-isa. Kaya kung pumunta ka lang dito para magmakaawang pakasalan ako dahil sa konsensya, pwede ka nang umalis. Tumingala si Eros. Ang mga luha ay tuluyan na umago sa kanyang mga pisngi. Nakita niya matigas sa paninindigan sa mga mata ni Talia. Alam niyang ang sugat na iniwan niya ay hindi kayang pagalingin ng isang simpleng alok ng kasal. Ang pader na kanyang hinarap ay binuo mula sa kanyang sariling kalipitan at alam niyang ito na ang simula ng kanyang mahabang pagbabayad. Pagbabayad sala. Hindi umalis si Eros. Sa kabila ng malamig na pagtataboy ni Talia, nanatili siya sa ospital. Siya ang sumagot sa lahat ng pinakamataas na uri ng medical bills, sa mga mamahaling gamot, at sa upa ng incubator sa NICU para sa 4 na sanggol. Gabi-gabi siyang natutulog sa sofa ng pribadong kwarto ni Talia, kahit hindi siya nito kinakausap o nililingon man lang. Makalipas ang 1 buwan, sa wakas ay pinayagan na ng mga doktor na makalabas ang quadruplets. Malalakas na ang kanilang mga baga at normal na ang timbang para sa kanilang edad. Sina Liam, Ethan, Lucas at ang maliit na si Talia ay handa nang iuwi sa Laguna. Bago iwan ng ospital, hinarap ni Talia si Eros sa huling pagkakataon sa loob ng silid. Hindi mo na kailangan sumunod sa amin sa Laguna, Eros. Tapos na ang obligasyon mo rito sa ospital. Formal na saad ni Talia habang maingat na inaayos ang swaddling blanket ng kanyang natutulog na anak na si Talia. Hindi kita hahayaang ilayo. Sila sa akin, Talia. Ama pa rin nila ako. Mariing sagot ni Eros. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng dating kayabangan. Pinalitan nito ng isang seryoso at determinadong tono. Alam kong galit ka sa akin at may karapatan ka. Pero may karapatan din akong maging magulang sa kanila. Hindi ko sila tatalikuran. Huminga na malalim si Talia.
Hinarap ang lalaki na may matatag na tindig. Alam ko, Eros, hindi ako masamang ina para ipagkait ang ama sa mga anak ko. Batid kong kailangan nila ng suporta at paggabay mula sa isang tatay. Lumapit si Talia sa lamesa at may kinuha siyang 2 kopya ng isang dokumento na ipinahanda niya sa tulong ng isang abogado. Kaya heto ang alok ko sa'yo, co-parenting. Pagpapatuloy ni Talia, ay nilapag ang papel sa harap ni Eros. Maghahati tayo sa responsibilidad. Pwede mo silang bisitahin tuwing weekend o kapag libre ka. Pwede ka magbigay ng suportang pinansyal para sa kanilang gatas, diaper, at pag-aaral sa hinaharap. At magdedesisyon tayo na magkasama sa mga usaping medikal at legal para sa kinabukasan nila. Pero hanggang doon lang yon. Paano tayo, Talia? Paano ang kasal? Paano ang pamilyang dapat ay binuo natin? May bakas ng pagyati sa boses ni Eros habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Walang tayo, Eros. Malamig na tugon ni Talia. Ang relasyon nating dalawa ay natapos na noong gabing talikuran mo ako sa penthouse mo. Ang tanging koneksyon na meron tayo ngayon ay bilang mga magulang ni Liam, Ethan, Lucas at Talia. Pagiging magkasama tayo sa tungkulin, ngunit magkahiwalay ang ating mga puso. Kung hindi mo kayang tanggapin ang kasunduang yan, pwedeng-pwede kang umalis at huwag na magpakita. Napatitig si Eros sa kasunduan. Bago dahan-dahang kinuha ang panulat, masakit para sa kanya na marinig na wala ng espasyo ang kanyang pag-ibig sa buhay ni Talia. Ngunit alam niyang mas mabuti na ang ganitong setup kaysa ang tuluyan siyang ilayo at burahin sa buhay ng kanyang 4 na anak. Pangahawakan ko ito, Talia. Bulong ni Eros habang pinipirmahan ng papel. Gagawin ko ang lahat para maging pinakamabuting ama sa kanila at hihintayin ko ang araw na mapatunayan kong karapat-dapat din ako maging kabiyak mo muli. Isang tipid at walang emosyong tango lang ang isinagot ni Talia bago binuhat ang kanyang mga anak. Handang harapin ang bagong yugto ng kanilang buhay bilang magka-parenting, ngunit magkaibang mundo. Naging napakahirap ng mga sumunod na buwan para kay Talia. Kahit pa sabihing relihiyoso si Eros sa pagpapadala ng buwan ng sustento at sa pagbili ng mga pinakamahuhusay na kagamitan, ang aktwal na pag-aalaga sa 4 na sanggol ng sabay-sabay ay isang matinding pagsubok na sumagad sa kanyang pisikal at emosyonal na lakas. Ang mag-alaga ng isang sanggol ay nakakapagod na. Paano pa ang 4? Sina Liam, Ethan, Lucas at Talia ay tila may sariling orasan na magkakaiba. Kapag natapos ng padedehin at mapatulog si Liam, magigising naman si Ethan dahil basang-basa ang diaper nito. Sa sandali mapalitan si Ethan, iiyak naman si Lucas dahil sa kabag. At ang ingay niyo nang gigising sa maliit na sa Talia. Madalas na abutan si Talia ng bukang libaybay na hindi man lang nakapikit kahit isang minuto. Ang kanyang mga mata ay may malalalim na may itim na bilog at ang kanyang katawan ay laging masakit. Si Tia Elena ay palaging nasa tabi niya upang tumulong. Ngunit maging ang matanda ay hapong-hapo na rin sa gabi. Sa kabila na matinding pagod, nagpatuloy pa rin si Talia sa kanyang online business. Tuwing gabi, kapag sa wakas ay sabay-sabay na natutulog ang 4 na sanggol sa kanilang malalaking kuna, nauupo siya sa tapat ng kanyang laptop upang tapusin ang mga graphic at handicraft designs ng kanyang mga kliyente. Gusto niyang patunayan sa kanyang sarili at kay Eros na hindi siya nakakadepende lang sa pera nito. Kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Isang gabi, pumasok ang isang matinding krisis. Papalapit na ang 5 buwan ng mga bata nang biglang sumakit ang mga tiyan ni Ethan at Lucas. Nilalagnat ang 2 batang lalaki at ang kanilang mga iyak ay pumapaimbilog sa buong kabahayan. Natatarantang pinupunasan ni Talia si Ethan habang si Tia Elena naman ay karga si Lucas. Umiiyak na rin si Talia dahil sa labis sa pag-aalala at pagod. Tia, ayaw bumaba ng lagnat nila. Ano pong gagawin ko? Tanong niya. Ang boses ay basag sa takot. Sa gitna ng kaguluhan at ingay ng 2 sanggol, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng doorbell sa labas ng bahay. Madaling araw na noon, kaya't lalong kabado si Talia. Habang patakbong tinungo ang pinto, bitbitang umiiyak pa rin si Ethan. Nang buksan niya ang pinto, doon ay nakatayo si Eros. Gulo-gulo ang buhok nito, walang suot na kurbata, at halata nagmamadaling magmaneho mula sa Maynila. May bitbit siyang isang malaking paper bag mula sa isang 24-hour na butika na naglalaman ng mga infant paracetamol, cool fever patches, at iba't ibang tatak ng thermometer. Nabalitaan niya kay Tia Elena sa pamamagitan ng text ang sitwasyon ng mga bata bago pa man ito makatulog. Nang makita ni Eros ang duhaan, maputla at hapong mukha ni Talia, hindi na siya naghintay na pahintulot. Mabilis siyang pumasok sa loob at maingat ngunit mariing kinuha ang basang tina. At ang umiiyak na si Ethan mula
sa mga kamay ng dalaga. Ako na muna, Talia. Malambing ngunit matatag na saad ni Eros habang tinitingnan nito na may malalim na pag-aalala. Maupo ka muna roon. Magpahinga ka na muna. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, hindi nakapagsalita si Talia upang itaboy ito. Ang kanyang katawan ay tuluyan ang bumibigay sa pagod at ang presensya ng ama ng kanyang mga anak. Sa sandaling iyon ay naging isang pader na sumalo sa kanyang natitirang lakas. Sa gabing iyon, nakita ni Talia ang isang bersyon ng lalaki na hindi niya akalaing umiiral. Ang arogante, mapagmataas at marangyang CEO ng pamilyang Alferos ay tila naglaho na parang bula. Ang nakaharap niya ngayon ay isang amang handang ibaba ang kanyang sarili para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Walang kibo si Eros habang seryosang kinakarga si Ethan. Maingat niyang idinikit ang cold fever patch sa noo ng bata, habang ang kabilang kamay naman ay banayad na humahaplos sa likod nito para magmula ng ginhawa. Matapos mapatahan si Ethan, binuhat naman niya si Lucas mula kay Tia Elena upang bigyan ang matanda ng pagkakataong makapagpahinga. Buong magdamag na hindi natulog si Eros. Siya ang manumano nag-asikaso sa pagpapakain ng gatas sa 4 na sanggol tuwing 3 oras. Nagpapalit ng mga diaper at paulit-ulit na kumuha ng temperatura ni na Ethan at Lucas upang matiyak na hindi tataas ang lagnat ng mga ito. Nakahiga si Talia sa kabilang kama sa iisang silid, subalit hindi niya magawang ipikit ang kanyang mga mata ng tuluyan. Sa tuwing titingnan niya ang gilid ng silid, nakikita niya ang bulto ni Eros na pabalik-balik, marahang umuungol na isang pamilya na uyayi upang patigilan ang munti-iyak ng kanilang mga anak. Ang lalaking minsan nang dinalhan niya ng labis na sakit ay marunong na ngayong mag-alaga ng pamilya. Salamat. Mahinang sabi ni Talia kinaumagahan ng tuluyan ng sumikat ang araw. Lumapit siya sa 2 kuna at nakitang bagsak na ang lagnat ng mga bata at mahimbing na ang tulog ng mga ito. Nilingon niya si Eros na kasalukuyan nakaupo sa sahig. Nakasandal ang ulo sa gilid ng kuna habang nakapikit ang mga mata sa sobrang pagod. Nagising si Eros sa mahinang boses ni Talia. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at ngumiti na may kaunting panginginig. Walang anuman, Talia. Obligasyon ko ito at gagawin ko ito araw-araw kung papayagan mo lang ako. Hindi sumagot si Talia subalot sa pagkakataong ito. Hindi na niya binalutan ng galit ang kanyang pananahimik. Mula noong gabing iyon, mas naging madalas ang pagpunta ni Eros sa Laguna. Hindi na lamang tuwing weekend ang kanyang pagbisita upang mas mapabilis ang kanyang pagresponde. Nagpa siya si Eros na magrenta ng isang simpleng bahay na may 2 kanto lang ang layo mula sa tinitirhan ni Natalia. Doon niya inililipat ang kanyang trabaho sa pamamagitan ng work-from-home setup tuwing kalagitnaan ng linggo. Unti-unting natututo silang magtrabaho bilang isang koponan. Kapag si Talia nagluluto ng pagkain para sa pamilya, si Eros ang nagpapaligo sa mga batang lalaki. Sa bawat diaper na napapalitan ni Eros at sa bawat gatas na kanyang natitimpla, unti-unting nakikita ni Talia ang tunay na pagbabago sa puso ng binata. Ang pader ng kanyang galit ay hindi pa tuluyang gumuho, ngunit nagsisimula na itong magkaroon ng mga bitak na nagpapahintulot sa kapatawaran na pumasok. Mabilis na lumipad ang panahon at sumapit ang unang taon ng mga bata. Sina Liam, Ethan, Lucas, at ang muntik si Talia ay malalaki na. Nagsisimula na silang gumapang na mabilis sa buong kabahayan at magsalita ng mga simpleng salita tulad ng mama at papa. Ang co-parenting setup ni Natalia at Eros ay naging maayos at tahimik, isang huwaran ng kapayapaan para sa kanilang 4 na himala. Gayunpaman, ang tahimik na mundong itinayo nila sa Laguna ay biglang nanganib na makarating ang balita sa pamilya ni Eros sa Maynila. Ang kanyang ina, si Doña Beatriz Alferos, isang matapang at aristokratang babae na kilala sa papigiging mapagmataas, ay nagtungo sa probinsya ng walang pasabi. Isang hapon, habang nagpapakain si Talia sa mga bata sa sala, isang marangyang itim na SUV ang huminto sa tapat ng kanilang tarangkahan. Bumaba roon si Doña Beatriz. Suot ang kanyang mamahaling designer sunglasses at eleganteng kasuotan na tila hindi bagay sa simpleng kapaligiran ng pila. Sino po sila? Tanong ni Tia Elena pagkabukas ng pinto, ngunit tuloy-tuloy na pumasok ang matandang babae. Napatayo si Talia. Maingat na inilagay si Talia sa loob ng playpen sa tabi ng kanyang mga kapatid. Doña Beatriz, mahina ngunit may paggaling na saad ni Talia. Tinignan ni Doña Beatriz ang paligid ng simpleng bahay bato bago ibinaling ang kanyang katatalas na mata kay Talia. Gusto kong kunin ng mga bata, Talia. Direktang pahayag nito, walang paligoy-ligoy.
Hindi sila dapat lumaki sa ganitong simpleng kapaligiran. 4 silang alferos. Nararapat sa kanila ang pangalan ng pamilya namin. Ang pinakamataas na uri ng edukasyon at ang yaman ni Eros na hindi mo kailanman maibibigay. Masakit ang mga salita ng matanda at naramdaman ni Talia ang muling pagbabalik ng lason ng nakaraan. Ang pagtrato sa kanya bilang isang babaeng walang halaga. Hinakbang na sana siya nang may galit upang ipagtanggol ang kanyang karapatan bilang ina nang biglang bumukas ang pinto ng bahay. Si Eros, kakarating lang nito mula sa kanyang opisina sa Maynila. Na makita ang kanyang ina sa loob ng sala ni Natalia, agad na nagdilim ang kanyang muka. Mabilis siyang humakbang at pumagitna sa dalawang babae. Hinarap ang kanyang ina na may matigas na paninindigan. Ma'am, anong ginagawa mo rito? Mariing tanong ni Eros. Ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng babala. Eros, mabuti at nandito ka, sabi ni Doña Beatriz. Inililigpit ko lang ang kalat mo. Ang 4 na batang ito ay may dugong alferos. Kailangan nating silang iuwi sa Maynila kung saan sila nararapat. Ma'am, umalis ka dito ngayon din. Sagot ni Eros na nagpatigil sa kanyang ina. Walang kukunin na bata rito. Lumalaki sila ng maayos, masaya, at ligtas kasama ang kanilang ina. At kung tatanungin mo kung saan sila nararapat sila sa tabi ni Talia. Eros, ako ang ina mo. At si Talia ang ina ng mga anak ko. Putol ni Eros, mas lalo nag-alab ang paninindigan sa kanyang mga mata. Noong itinaboy ko si Talia, nawalan ako ng karapatan. Pinaglaban niya ang mga batang ito habang ako ay nagpapakasasa sa karangyaan sa Maynila. Kaya makinig ka, ma'am. Kung gusto mo sila makita bilang mga apo mo, rerespetuhin mo si Talia bilang ina ng mga anak ko at ang nag-iisang babaeng mahal ko. Kung hindi mo kaya, wag mo na rin akong ituring na anak. Nalaglag ang panga ni Doña Beatriz na narinig mula sa kanya nag-iisang tagapagmana. Sa galit at pagkabigo, tumalikod ang matanda at marahas na lumabas ng bahay. Naiwang tahimik ang sala. Nilingon ni Eros si Talia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Talia, okay ka lang ba? Nasaktan ka ba niya? Nakatitig lang si Talia kay Eros. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang lalaking handang tumayo sa harap ng bagyo para protektahan siya at ang kanilang mga anak kahit laban sa sarili nitong pamilya. Ang pader sa kanyang puso ay lalong niyanig ng totoong pagbabago ng binata. Matapos ang marahas na pagbisita ni Doña Beatriz, tila naiiwan ng isang mabigat na katahimikan sa loob ng bahay. Pati ni Talia na hindi biro ang ginawang pagtalikod ni Eros sa sarili nitong ina para lamang ipagtanggol sila mag-iina. Ang eksenang iyon ay paulit-ulit na nagpabago sa kanyang pananaw na binata. Gabi na at mahimbing nang natutulog ang quadruplet sa loob ng kanilang silid. Lumabas si Talia sa beranda upang lumanghap ng malamig na hangin. Bit-bit ang isang tasa na mainit na tsaa. Doon ay dinatnan niya sa Eros na nakaupo sa may baitang ng hagdan. Nakatitig sa kawalan habang hawak ang isang malamig na tasa ng kape. Baka sa mga balikat nito ang bigat ng mga responsibilidad na kanyang pinapasan sa pagitan ng kumpanya sa Maynila at ng pamilyang sinusubukan niyang buuin sa Laguna. Dahan-dahan lumapit si Talia at naupo sa kabilang dulo ng bench sa beranda. Bakit mo ginawa yun sa mommy mo? Pasad niya sa katahimikan habang nakatingin sa malawak at madilim na bukirin. Ipinagpalit mo ang sarili mong pamilya para sa amin. Nilingon siya ni Eros. Ang kanyang mga mata ay sumasailalim at sumasalamig sa liwanag ng buwan. Dahil yun ang tama, Talia? Sagot niya, seryoso at walang pag-aalinlangan ng kanyang boses. Napakalaki ng kasalanan ko sa iyo doon. Alam kong hindi sapat ang co-parenting, ang pera, o ang pagpunta-punta ko rito para mabura ang sakit ng pagtataboy ko sa iyo noong gabing dinala mo ako ng magandang balita. Huminga na malalim si Eros at ibinaba ang kanyang tasa. Humarap siya ng bahagya kay Talia. Gusto kong malaman mo na nagbago ako, hindi dahil sa takot sa obligasyon sa 4 na bata, kundi dahil sa napagtanto kong ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Isang kayamanan na muntik ko nang mawala ng tuluyan dahil sa sarili kong kahangalan at labis na pagdududa sa mundo. Naramdaman ni Talia ang biglaang pagkirot at pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang mga salita ni Eros ay taimtim, malayo sa mapaglarong tono nito noong una silang magkakilala. Ngunit sa likod ng kanyang pagnanais na magpapatawad, may isang malaking takot pa rin nakabantay. Eros, natatakot ako. Pag-amin ni Talia, sa unang pagkakataon na ipinakita niya ang kanyang kahinaan, bahagyang nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Ang hirap ng tiwala ulit kapag ang taong binuhatan mo ng pinakamalaking pag-ibig
ang siyang bumuhat sa iyo ng pinakamalalim na sugat. Natatakot ako na baka isang araw, magising ka na naman at maisip mong isang malaking pagkakamali ang lahat ng ito. Dahan-dahang lumapit si Eros, sapat lamang upang maramdaman ni Talia na kinukulong siya nito. Maingat niyang inabot ang kamay ng dalaga. Pinapakiramdaman kung babawiin ba ito nito. Nang manatili ang kamay ni Talia, marahan niya itong hinawakan at hinalikan ng likod niyon. Hindi kita minamadali, Talia. Emosyonal na saad ni Eros, habang may isang luhang pumatak muli sa kanyang mata, patungo sa kamay ng dalaga. Kung habang buhay tayong magiging co-parents lang, tatanggapin ko. Kung kailangan kong magrenta ng bahay sa tabi mo hanggang sa tumanda tayo nang hindi mo ako tinatanggap bilang asawa, gagawin ko. Basta bahayaan mo lang ako manatili sa tabi ninyo. O protektahan ko kayo. At maging ama sa mga anak natin. Tumingin si Talia sa kanilang mga magkakasalo na kamay. Ang pira-pirasang puso na dinala niya palayo sa Maynila ay tila unti-unting nakakatagpo ng mga pandikit, hindi upang bumalik sa dating anyo, kundi upang mabuo muli sa isang matatag na paraan. Mabilis na umikot ang mga pahina ng kalendaryo hanggang sa tuluyan ng sumapit ang unang kaarawan ni Liam, Ethan, Lucas at Talia. Para kay Talia, ang araw na ito ay hindi lamang selebrasyon ng pagsilang ng kanyang mga anak, kundi isang patunay ng kanyang tagumpay bilang isang ina na hinarap ang lahat ng unos para sa kanyang pamilya. Isang simpleng selebrasyon ang idinaos sa malawak na bakuran ng kanilang bahay sa Laguna. Walang marangyang hotel, walang malalaking kumpanya ng catering, ngunit punong-puno ng paligid ng mga makakulay na lobo, maliliit na banderitas at nag-uumapaw na tawanan. Dinaluhan ito ng kanilang mga malalapit na kapitbahay, ni Tia Elena, at ng matalik na kaibigan ni Eros na si Mark, na dumating na may bitbit na 4 na naglalakihang laruang sasakyan para sa kanyang mga inaanak. Sobra-sobra naman yata ang mga regalo mo, Mark. Natatawang sita ni Talia habang inaayos ang lamesa kung saan nakalagay ang 4 na maliliit at magkakaibang birthday cake. Nako, Talia, kulang pa yan. Tumatawang sagot ni Mark sabay sulyap kay Eros, nakasalukuyang abala sa pag-aasikaso ng ihawan sa gilid ng bakuran. Ngayon ko lang nakitang ganyan kasayang kaibigan ko. Sulit ang bawat pagod. Masayang-masaya ang quadruplets. Suot nila ang magkakaparehong puting polo shirts at denim shorts. Nagsisimula na silang maglakad na may iilang hakbang bago matumba. Kaya't ang buong bakuran ay napuno ng kanilang maliliit na bakas ng paa sa damuhan. Si Eros ang nagsilbing tagakuha ng larawan. Bitbit ang kanyang kamera habang walang tigil ang pagngiti sa tuwing makikita ang kanyang mga anak na humahalakhak. Nang sumapit ang hapon, tinawag na ang lahat para sa pag-awit ng happy birthday. Pagkatabi ni Talia at Eros na binuhat ang mga bata sa tapat ng mga cake. Si Talia may kaga kay Lucas at Talia, samantalang si Eros naman ang nakahawak kina Liam at Ethan. Happy birthday mga anak! Sabay na bulong ng dalawa bago tinulungan ang mga bata na hipa ng maliliit na kandila. Matapos ang kantahan at kainan, unti-unti na nagpaalam ang mga bisita. Naupo si Talia at Eros na magkatabing upo ang kahoy sa ilalim ng puno ng mangga. Habang 4 na bata ay masaya naglalaro sa ibabaw ng malaking picnic mat, sinusubukan buksan ang mga natitirang regalo. Biglang gumapang ang maliit na si Talia patungo sa kanilang direksyon. Sumunod naman ang kanyang 3 kapatid na lalaki hanggang sa sabay-sabay silang humawak sa mga binti ni Talia at Eros upang magpatulong na tumayo. Inangat na munting si Talia ang kanyang malalaking mata. Tumingin, halinhinan sa dalawa, at sa unang pagkakataon ay malinaw nitong nabigkas sa mga salitang magkasunod. Mama, Papa. Napatigil si Talia at Eros. Tila huminto ang takbo ng oras habang ang salitang Papa ay umalingaw-ngaw sa pandinig ng binata. Nilingon ni Eros si Talia at nakita niyang maging ang dalaga ay may luhang pumatak sa kanyang pisngi. Sa sandaling iyon, nakita ni Talia ang pamilyang minsan na niyang binuwanan ng pangarap. Isang pamilyang hindi binuo ng isang pilit at madali ang kasal, kundi na mahabang panahon ng paghihilom, pagpapakumbaba, at tunay na pagmamahal para sa mga anak. Ang pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan na nagkaroon ng malalalim na lamat upang paraanin ang matagal na naghihintay na pagpapatawad. 2 taon pa ang mabilis na lumipas matapos ang unang kaarawan ng quadruplets. Sina Liam, Ethan, Lucas, at ang munting si Talia ay 3 taong gulang na maliliksi, madadaldal, at punong-puno ng enerhiya. Sa loob ng 2 taong iyon, nanatili si Eros sa kanyang pangako. Hindi siya lumiban sa buhay ng mga bata. At higit sa lahat,
Hindi niya pinilit si Talia sa isang bagay na hindi pa nito handang ibigay. Binantayan niya ang paghihilom ng puso ng dalaga, gamit ang kanyang pasensya, respeto, at walang sawang pag-aalaga. Isang maaliwalas na hapon, nagpasya silang mag-anak na magtungo sa isang pribadong resort sa tabing dagat. Habang ang apat na bata ay masaya naglalaro sa buhanginan, gumagawa ng mga sandcastle sa ilalim ng nakatutuwang pangangasiwa ni Tia Elena at Mark. Sina Talia at Eros naman ay dahan-dahang naglalakad sa dalampasigan. Ang hampas ng alon sa kanilang mga paa at ang kulay gintong sinag ng papalubog na araw ay nagdala ng isang napakapayapang atmosfera. Salamat sa pagdala sa amin dito, Eros. Pasag ni Talia sa katahimikan habang nakatanaw sa kanyang mga anak na nagtatawanan sa malayo. Masayang masaya mga bata. Huminto si Eros sa paglalakad at humarap sa kanya. Hinila ng hangin ang ilang hibla ng buhok ni Talia at marahan itong inipit ni Eros sa likod ng kanyang tainga. Isang haplos na puno ng pag-iingat at pagmamahal. Gagawin ko ang lahat, Talia. Makita ko lang kayong masaya. Seryosong sagot ni Eros. Lumalim ang kanyang paghinga at ang kanyang mga mata ay napuno ng isang pamilyar ngunit mas matinding emosyon. Dahan-dahang dinala ni Eros ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang short at may kinuha siyang isang maliit na pelos na kahon na kulay asul. Nang buksan niya ito, sumilay ang isang simpleng diamanteng singsing na kumikinang sa ilalim ng sinag ng araw. Napatakip ng bibig si Talia. Ang kanyang puso ay biglang nabalingan ng mabilis na tibok. Dahan-dahang lumuhod si Eros sa basang buhangin. Sinalubong ang mga mata ng dalaga na walang takot o pag-aalinlangan. Talia, 4 na taon na ang nakalipas mula ng gabing magkamali ako. 4 na taon mula nang dinalan mo ko ng pinakamalaking biyaya sa buhay ko at tinanggihan kita dahil sa sarili kong kaduwagan at bulag na galit. Nangilid ang luha sa mga mata ni Eros habang nakatitig sa kanya. Humarap ako sa iyo noon sa ospital dahil sa konsensya at obligasyon. Pero ngayon, nakaluhod ako sa harap mo hindi dahil buntis ka at hindi dahil may 4 tayong anak. Nakaluhod ako rito dahil hindi ko kayang isipin ang kinabukasan ko na wala ang babaeng nagturo sa akin kung paano maging tunay na lalaki, tunay na ama, at kung paano tunay na magmahal. Hinawakan ni Eros ang nanginginig na kamay ni Talia. Talia, pipiliin mo ba akong makasama habang buhay? Hahayaan mo ba akong muling maging kabiyak ng puso mo? Will you marry me? Tumingin si Talia kay Eros sa lalaking nagtiis, nagbaba ng sarili, nagbago, at nagpatunay na kanyang walang sawang paninindigan sa loob ng mga nakaraang taon. Pagkatapos ay nilingon niya ang kanyang 4 na anak na ngayon ay nakatayo na rin sa malayo, kumakaway at sumisigaw ng, Mama, Papa. Ang pader ng galit at ang takot na muling masaktan at ang sugat na nakaraan ay tuluyan na natunaw na parang bula sa ilalim ng inat ng pagpapatawad at tunay na pagmamahal. Ngumiti si Talia habang ang mga luha ng wagas na kagalakan ay malayang umagos sa kanyang mga pisngi. Tumango siya ng marahan. Yes, Eros, pipiliin kita. Para sa mga anak natin at para sa ating dalawa, pakakasalan kita. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa mukha ni Eros. Agad niyang isinuot ang singsing sa daliri ni Talia bago tumayo at nanginginig na niyakap ang dalaga ng napakahigpit. Binuhat ito ng bahagya habang ang tunog ng alon ay sumasabay sa kanilang ligaya. Patakbong lumapit ang quadruplets at yumakap sa mga binti ng kanilang mga magulang. Lumilikha ng isang perpektong yakap ng pamilya. Ang kanilang kwento na nagsimula sa marahas na pagtataboy at sakit ay tuluyan ang natapos sa isang matatag, payapa at totoong pagmamahalan. Isang bagong simula na binuo ng 4 na himala at 2 pusong natutong magpatawad. At dito na po nagtatapos ang makulay, madamdamin at puno ng aral na kwento ng buhay ni Talia, Eros at ng kanilang 4 na munting himala, sina Liam, Ethan, Lucas at Talia. Mga kapamilya, mga katropa, at sa lahat ng ating mga solid listeners sa bawat sulok ng Pilipinas at maging sa buong mundo. Ang kwentong ito ay isang paalala sa atin na ang pag-ibig ay hindi lang basta isang emosyon na nararamdaman sa simula. Ang tunay na pag-ibig ay may kasamang pananagutan, pagpapakumbaba, at higit sa lahat, ang tapang na magpatawad. Nakita natin kay Eros na hindi sapat ang salitang patawad kung walang gawa, at napatunayan naman ni Talia na ang pusong nadurog ng labi sa sakit kapag binigyan ng tamang panahon at tapat na pagbabago ay kayang maghilom
at magbunga ng isang mas matatag na pamilya. Muli, ako po ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Angge ng Ayesha TV, na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, pag-like, pag-comment, at pag-share sa bawat kabanata ng ating kwento. Ang inyong mga reaksyon at suporta nagbibigay buhay sa bawat karakter na ating pinalalabas. Isang alay sa ating mga bagong bayani, sa lahat ng ating mga listeners na mga overseas Filipino workers, OFWs, mula sa gitnang silangan, Asia, Europa, Amerika, at kung saan pang dako ng mundo, ang kwentong ito ay espesyal na iniaalay namin sa inyo. Alam po namin na marami sa inyo ang tulad ni Talia sa simula, lumalaban mag-isa, tinitiis sa matinding pagod, puyat, at pangungulila para lamang sa kinabukasan ng inyong mga anak at pamilya. Batid namin ang bigat ng sakripisyo ng isang magulang na malayo sa kanyang mga himala sa Pilipinas. Sana po, ang pagtatapos ng kwentong ito ay nagatid sa inyo ng inspirasyon at pag-asa na sa kabila ng mga bagyo, pagsubok at pagkakamali sa buhay, may naghihintay na bagong simula, basta't may pagmamahal at pananalig. Kayo po ang buhay na patunay na walang sawang pagsasakripisyo. Saludo po ang buong management ng Ayesha TV at si Miss Angge sa inyong katatagan. Patnubayan nawa kayo palagi na may kapal kung nasaan man kayo ngayon. Huwag po kayong aalis at abangan ang mga susunod pa nating mga kwentong kapupulutan ng aral at magpapaiyak sa inyo rito lang sa ating tahanan ng mga kwento. Mag-iingat po kayong lahat, nasaan man kayong dako ng mundo. Hanggang sa muling pagbubukas ng pahina ng ating buhay. Ito po ang inyong lingkod, si Miss Angge. Nag-iiwan ng katagang, ang sugat ng kahapon ay hindi hadlang para sa masayang bukas. Basta't matuto tayong magpatawad. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Tutok lang sa Ayesha TV.